Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan nga natin itong nag-viral, no? Nag-viral na video ng isang Vince World. Actually nakita ko na to initially kay Attorney Libayan. Kaya nag-react na rito si Attorney Libayan. Today is November 12. So in-upload to nung November 8. And yan, 3 days ago, okay, almost a day after, nag-react na si Attorney Libayan tungkol doon. And then early today, nag-react na rin si Teacher Mark. At ngayon sa live ni Apoluna. Anyway, and even before that, may nakita na akong post galing kay Sas Rugando Sasot 2 days ago. Ayon sa kanyang post, grabe, Senator Raffy Tulfo sued daw the blogger Attorney Libayan and other small bloggers for cyber libel. Okay? So, pakinggan muna natin dito yung ibang part na hindi na ako magpapakadetalye guys dito. I just want to go over dun sa comment section ni Sas. No? Punta tayo dito sa video ni Vince World. Pakinggan natin yung ilang parts sa sinabi niya. Kakapasok lang po ng balita ngayon. Ngayong araw po ay nagtungo sa Department of Justice Prosecutor Office sa Quezon City si Senator Raffy Tulfo at kasama ang kanyang mga staff at mga abogado at nag-file sila ng multiple cyber libel case sa isang vlogger. Alright? At sa mga tropa nito na mga small vlogger. At okay. So, sa mga tropa nitong mga small vloggers. Bakit no? Itama nga si Attorney Libayan. Actually, pinanood ko muna yung video ni Attorney Libayan. This is very interesting. Kasi I remember, nung nagkaso si Idol kay Dave Villanueva, sinabi niya kung ano yung reason kung bakit kinasuhan. Hindi naman in detail, pero yun nga, na may kinasuhan nga raw, which is, ang mas nagsalita nung time na yun, ay walang iba, kundi si Dave Villanueva. Sa kwento ni Dave Villanueva, kung babalikan lang natin mabilis, may nilabas na vlog si Dave Villanueva at sinagot niya lang yung yung tinatanong ng mga tao, no, tungkol sa pagpapatulfo niya sa mga na-experience niya. Ngayon, nung nakarating yun kay Idol, nag-file siya ng kaso ng cyber libel. Unfortunately, no, natalo si Idol doon. Okay, natalo doon. Kasi sinasabi ni Idol na paninira daw ang ginawa ni Dave Villanueva. When in fact, sinasagot lang ni Dave Villanueva yung mga tanong sa kanya tungkol sa kanyang pagpapaano. May mga nasabi dun si Dave Villanueva na hindi nagustuhan ni Idol. Para sa kanya paninira yon. Yung pagsasabi ng totoo sa experience ni Dave Villanueva, para sa kanya nakasira sa programa niyang RTIA. Okay? So that's one. Ngayon dito, oo nga naman, bakit hindi nasabi, no? Hindi nasabi na Plus, Raffy Tulfo, being him, Raffy Tulfo, isang senador, nagkaso sa isang all-right vlogger kuno. Tapos, tinatakpan pa yung mukha, sa lahat naman ng mga tao na tingnan mo nga, ultimo si Sasot. I really don't think that Sasot is a fan of Attorney Libayan. But, para sa kanya, kilala niya. By picture alone. Si Attorney Libayan, yung nandun sa video ni Vince World, di ba? Sinasabi nga rito na maliban kay Attorney Libayan, meron daw mga small vloggers. Okay? Nakakasuhan. Ang tanong, gusto mo na namin malaman, ano yung kinakaso kay Attorney Libayan? Okay? And ayon nga rin dito sa sinabi ni Vince, may mga sinabanggit siya rito na para daw hindi na raw tawag dito, pamarisan si Attorney Libayan. Bakit? Ano ba ginawa ni Attorney Libayan? Diba? Sa totoo lang, when I started watching Attorney Libayan, few years back, wala pa siyang ganong karaming following. Nag-propagate na lang yun to umabot to 400,000. Ibig sabihin, he is an effective content creator. Kung meron siyang masamang sinasabi, ang dami na sanang nagdedemanda sa kanya. 'Di ba? Marami na nagko-call out sa kanya. Pero so far,
So far, sa mga sinabi ni Attorney Libayan, kahit isa wala pa akong masasabing nagdi-disagree ako. Okay? Mas madalas nakikita ko yung vision at saka yung point niya sa sinasabi niya. Prior to this video, may create ako isang video. Mga political vloggers, no? Target ng pananakot. Ano kaya yung pinaka-point, yung reason, or yung pinaka-goal ng video na to? Para siraan si Attorney Libayan? Diba? Having 1.8 million views. Lahat yan na ani ng iba't ibang reaksyon. And definitely, hindi lahat positive going towards Raffy Tulfo. We all know, marami nang sabihin na lang natin actually this very video, sana naisip nila na pwedeng ito, no, mag-cause ng bad taste para sa maraming tao. Doon sa mga nakakakilala kay Attorney Libayan, hindi nila iisipin na kaya si Attorney Libayan ay kinasuhan dahil siya ay gumawa ng masama. Sa tingin nyo ba, ito na lang tanong ko no, sa mga netizens, sa tingin nyo ba, etong nakikita nito, yung mga napatulfo, sa tingin nyo, hindi nila nakakausap si Attorney Libayan? Baka nga iniisip pa ng mga yan. 'Di ba? Buti may naninindigan para sa kanila. Lahat ba ng tao sa loob ng Senate, even especially yung mga senator, tropa-tropa ni Idol? Of course not. Ilang beses na natin nakita si Idol na nakasagutan yung mga kapwa niya senador. Oh. Bibigay pa ba tayo example? Very recent. Senator Pia. Senator Jinggoy. Ikaw na sabihan na stupid yung law na ginawa mo, 'di ba? Yung stupid law na sinasabi, yung pa yung author pa, katabing-katabi lang sinabihan na yung kasambahay law daw is stupid law. Samantalang yung nagsabi na yung kasambahay law is stupid law, wala pa nga naipapasang batas. Yung solo niya lang Kasi si kasambahay law, as far as I can remember, nag-iisa lang ang author. Si Senator Jinggoy lang. 'Di ba? Kaya natanungin ko guys, ano sa tingin yung pinaka-purpose kung bakit 'to ginawa? 'Di ba? Ano yung pinaka-purpose? Tingnan natin dito na tayo sa sa comment. Sa comment dito sa ni Sa. Yan, palakihin natin para baka sabihin naman nag-iimbento tayo. Sabi ni Mami Laika rito, bakit di na lang nyo pinatulfo? Sabay tawa. Sabi ng Chris Den, what's new po kay Tulfo? Dati hinahangaan ko yan pero yung namamahiya na di pala totoong kwento like yung isang kawawang teacher na pinahiya niya without knowing the true story. Salusak rin siya. At tahimik si Tulfo sa smuggling 127 thumbs up. Tingnan mo, hindi nila makakalimutan yung ginawa ni Tulfo dun sa teacher. Sabi ni Lady rito, can be criticized ang PEG. Bakit tumakbo sa public office? Dapat kapalan niya, balat niya, unless na lang na may katotohanan na accusation sa kanya. Ayon naman sa isang Fatima, may Department of Tulfo Justice na. Yan. Sabi ng isang Jerry, walang diploma pero daig pa ang abogado kung magsalita. Lahat alam, sobrang kaipalan, tatak ng magkakapatid na yan. Kaya nabubugbog Etong mga to guys I'm not 100% sure kung ilan sa mga to ay kabatas or hindi nila kilala si Attorney Libayan or what. No, but most of them here
nagpakita ng pag-dislike kay Raffy Tulfo. Sabi ng isang Carolina, para raw may trabahong 100 lawyers niya. Yung mga lumipat sa RTIA sa Pau lang din ang bagsak lahat ng kaso. Sabi ng isang Carmela, wah, sensitive daw siya. Sabi ni Darling, pansin ko din yan, pag may OFW yung natutulungan ng OWA, Admin Ignacio, lalo na at grupo ng OFW ang dumating ng Pinas, nako, siya nakabungad at sumasalubong sa kanila. Akala mo siya ang may nagawa para matulungang umuwi ang mga kababayan nating OFW. Si Admin A. Ignacio, tahimik lang siya, hindi siya agaw eksena, siya yung napakaraming natutulungan at nasagip ng mga kababayan natin para umuwi ang pamilya. Itong si Sen, agaw eksena. Sabi na Adelia, buti di ko binoto yan. Yan. Sabi nung Stephen Esteban, goodbye presidential ambition. Sabi ng isang Rita, I never like RT at yung super fan siya ng mga Marites, Diyos ko, haha, vo. Ayon naman sa isang Ray, nagdrama pa sila sa RTIA ng babaeng ninakawan daw ng 50 million worth of stuff sa NAIA dahil lang sa katangahan niya mismo. See, even other people, no, outside of Kabatas or ka-UB or ka-Bubera or ka-unit, ka Team Tambay. Etong mga to, hindi ko naman alam kung subscriber ko to or what. Diba? Or ni Atty. Libayan, or Atty. Claire, nila Kayo, or nila Teacher Mark, o yung sino man may present dito sa Facebook. Sabi nung Lasersky, another dictator, katakot pag yan ang naging presidente, ipatulfo lahat ng hindi sang-ayon sa kanya. Diba? Oh, tumawa na lang. Sabi dito ng Jose, delikado yan, lahat pag naging Pangulo si Raffy Tulfo. Sabi ni Nida, ang galing niyang manghabla. Sana kasuhan din siya sa mga taong sinira niya ang buhay dahil sa programa niya. Sabi ng isang Ching Montellano, isa pa yung Tulfo na yan. Kung di dahil sa pag-exploit niya sa istorya ng mga lumalapit sa kanya while earning money out of it, Diyos ko, akala mo naman madlang people, hoy gising, istorya nyo kita ni Tulfo. Okay? Sabi ng isang Mercado Monzon, walang magaling at tama kung hindi siya. Dati okay siya sa akin pero sobra na ang pagmamagaling niya. Parang siya lang ang magaling. Yun nga unang asawa, kinawawa niya pati yung anak eh. 'Di ba? Sabi nung hahanga lang ako kay Tulfo pag pinatulfo niya ang Congress MOE liquidation. Hinahanap nga niya yung liquidation ng DepEd eh. Sabi ni Ron, siya daw ang Super Supreme Court Chief Justice. Grabe kayo sabi ni Soledad dito, siya daw ang lumabas ang tunay na ugali ni Tulfo. Sabi ng Kaban ng Bayan, ginagawa niyang RTIA ang Senado. Sabi ng Henry, imagine if he becomes the president, lahat siguro kakasuhan niya. Sabi ng Valentino, dagdag content din niya nga yan laman tiyan din. Sabi ng isang Earl, di na bago yan. Iyakin naman talaga yan Pag may against sa kanya, kaso agad. Dami ng pulis at iba pang naka-uniform ang pinahiya niyan. Sabi ng Joel, wow, gusto niya puro papuri lang sa kanya kahit may mga palpak, nag-take advantage siya gamit ang posisyon sa gobyerno. Sabi ni Ara, balat sibuyas feels, Jennifer Manzano, hindi pa presidente yan. At least si Cory, umupo muna bago nag-file ng libel. Ayan. Sabi ni Lynn, iyakin si kuya mo. Iyakin ka daw, idol,
Grabe, ang dami mong kakasuhan ng cyber libel dito, sinisiraan ka. Sabi ni Miss Judith, kahambugan niya. Yan, sabi ni Jay, may susunod daw yata sa yapak ni Tita Cory. Sabi ng Maria Cristina rito, hindi pala okay si Tulfo sa if ever magpresidente, lahat ng against sa kanya kakasuhan niya. Yan, sabi nga ni John dito, natalo siya sa kaso niya kay Dave. Ayon kay Joanny, yan mababang tolerance yan. Naging eme-eming cyber libel. Eme-eming cyber libel. Sabi ni Santi rito, di na lang sana siya nagsenador kung iyakin pala siya. Yung programa niya ang pamamahiya nationwide sa mga taong may problema at pinapakitaan pa niya is sobra-sobra ng kalokohan eh. Imagine puro kabitan awayan ang yung umiere na ma-view ng lahat pero siya tong yayaman while the party involved are habang buhay ng kahihiyan. Sabi ni John, dapat siya kinakasuhan dahil kung mamahiya siya sa TV pa talaga. Feeling superior palagi eh. Bastos pa, makipag-usap, ayaw pasingit. Ginagawang content ang pamamahiya sa ibang tao, Heis. Ayon naman sa isang Jessie, isa pa yung nananahimik nga yung usaping liquidation, ambot na lang tapos may ambisyon pa. Sabi ni Karen dito, si Idol Serapi, parang lata ang ingay. Rap-rap nyo, iyakin. Sabi rito. Ganyan talaga si Rapi. Sabi ng Miles, sabi ni Kirby, red flag alert. May mga presidente, red flag alert. Kung magpresidente, wag naman sana ipakulong lahat ng kritiko. Sabi ng Franz, power tripper kasi. Sabi ng Nep, so ironic eh. Yan. Oh, bakit di niya pina-RTI or bitag? Sabi ng Aurel. Ayan. Sabi ng Nel, mayabang yan si Rafi Tulfo. Bakit vlogger naman yan? Bakit vlogger naman yan at kumikita sa Tulfo program niya? Andyan na siya sa politika ngayon. May balak pa magpresidente. Abangan na lang natin. Sabi ng Jimmy, ayaw niyang na-call out. Dapat himo din lang. Saltik din. Sabi ng Garcia, idol can take the hit. Payabang ng payabang. Ito, spotted. Sabi niya rito, Libayan, Kadirian for me. Pinanood ko buong debate niya na wala ng pangangako pero yung mga legit reliable vloggers makikipaglaban talaga ako. Talaga ba? Sabi ni Christine, Rafi Tulfo, iyakin pala, ayaw ng criticism, tapos may ambition sa 2028, nangangamoy diktador. Sabi rito ng isang RA, si Gusmundo, binangga ni Tulfo ang isang lawyer, a college dropout. Tulfo spent 4 years in different university and studied several major including economics, political science, agribusiness, and commerce but did not finish a degree before being a journalist. Diba? Guys, ang dami pa nito. Sabi ni Gian, sige Tulfo, gamitin mo milyones mo para mabawasan. Sabi dito na ito, daming obob na followers ni Tulfo ginamit lang sa kita sa views at ngayon pagtakbo niyan sa politika, nakakasuka ang Tulfo. Sabi ni May, Marcos Budols plus Tambaloslos equals Tulfonatics. Ay sorry, Marcos Budols plus Tambaloslos plus Tulfonatics. Sabi ni Lotus dito, pinaka-scripted daw na programa.
Sabi pa nga niya, audit daw ang DepEd sa MOE kasi baka daw parang di nakarating sa mga teacher, imbestigahan daw. Ang MOE kaya niya, saan kaya nakakarating, sabi ni Kit. Sabi ni Jana rito, di ba may case din siya na libel sa Baguio ba yan? Convicted na po siya rito sa case na to. Meron na pong jurisprudence. Sabi ni Bless, sana malayang pamamahayag Tulfo, grabe ka kung if in case maging president ka, may utak ka palang maging diktador. Sabi ni Tong dito, palitan na daw ni Raffy Tulfo ang PTA, Parents Tulfo Association. Na daw, galit siya sa mga teachers, sige daw hingin ng floor walk sa mga pobreng students, si Jobos. Sabi ni Hero, kapag pinatawag niya si Libayan sa programa niya at dun silang mag-debate, ayun, wala. Bahag buntot niya ni Arte kasi alam niyang sosoplakin ang mga arguments niya ni Libayan, sabi ni Hero. Sabi dito, Bautista, dapat mauna kasi siyang vlogger, di siya. Si Attorney Kabutas, laging topic si Tulfo. May sumagot siya sa kanya rito, tawa-tawa ako. Sabi nung Dindo Acero, Bobo Spotted, isang Tulfonatics. Ito malamang kasi Bobomatic eh. Grabe naman kayo. Wag masyadong harsh. Another one. So, isa ka ring fan sa most higher paid YouTuber. Sabi ni Jovito. Sabi ni Dindo, ayaw talagang pakawalan ni Dindo. Ito, allergic to sa Tulfonatic. Sabi niya, kawawa ka talaga, umaasa ka lang sa ayuda ni Tulfo. Karunungan sa batas ang tinuturo sa amin ni attorney. Okay ka. Ano to si Dindo? Most probably kabatas to. Hindi yung pagiging palaasa na tinuturo ni Tulfo kaya habang buhay ka na magiging mangmang. Huwag mong ipamana sa mga anak o magiging anak mo yan. Good. Kung wala kang anak, at least di mo mapapamana ka bubuhay. Okay, Dindo, harsh wag ganyan. Sabi ni Elizabeth dito, masyadong maangas si Tulpok, parang tambalos-los lang. Nagiinurang gustong maging pangulo. Yan. Meron na naman isa rito. Deserve ni Libayan pati yatot pa utot ni Tulfo binabatikos. Tingnan natin yung comment dito. Aba, may entry si Nida. Sabi ni Dido, mali ka yata. Binabatikos niya yung di tama na ginagawa ni Tulfo, lalo na sa programa niya. At yung pamamahiya sa mga iniimbitang mga resource person sa Senado. May entry din dito si Senador. Use your common sense, Prince. Si Tulfo, 4 ang asawa, convicted criminal na mahina daw ang utak at syunga. Another entry. Sabi ni Mary Manuel, client niya, ex-wife ni RT. Kaya he knows him a lot na di natin din alam. Maigi yung may nagsasalita kaysa may kinakapihan pang mali. Kaya nalaki ulo. Madami pa to. Sabi ni Ibarra dito, Crisostomo, sana mabulgar ang stage play ni Serapi na 50 million jewelry robbery ko no episode in the airport. Actually, mas dumadami na yung kwento tungkol dito ngayon eh. Hindi lang natin may divulge kasi wala naman tayong pinangahawakan. Mga nakakarating lang din sa amin. Pagka wala kasing verified information, hindi rin talaga kami naglalabas ng kahit ano patungkol sa kung ano man. Diba? Sabi ni Ekim, hindi na kayanan ng criticism ni Tulfok. Pero ang lakas ng mag-criticize. Sabi ni Opols, sana pinatulfo na lang ni Rafi. Di ba? And there are more to come here. No? So, kung makikita nyo nga dito sa comment section pa lang ni Sas tungkol sa mga ganyan. Sa tingin nyo, naging magandang way nila yon para one, ano ba gusto nilang ma-achieve? Yun yung gusto natin malaman eh. Na malaman ng maraming tao na nagdedemanda si Raffy Tulfo sa mga taong kinikriticize siya. Diba? Number 2, na kaya niyang magdemanda doon sa mga maliliit na tao.
Okay. 3, may nakikitil ba ang karapatan ng ang mga tao? Gaya ni Attorney Libayan at yung mga tinatawag nilang, hindi nila in-identify kung sino yung mga small vloggers. Pero ako personally, may mga natatanggap akong mga messages, no, na ako daw ay kasama sa kakasuhan ni Idol. Okay. And marami pang iba. Marami pang iba. So itong si Rafi, no, si Idol Rafi, siya yung tao na ayaw niyang ma-oppress ang mga maliliit na tao. Pero tina-target nila yung mga maliliit na vlogger. Gaya na rin na sinabi ko, wala namang kailangan sirain sa mga politiko. Kasi sila mismo gumagawa ng mga ikakasira nila. Gaya ng sinabi ko, itong gagawin nila, itong ginagawa nila, magba-backfire din kay Rafi Tulfo. 'Di ba? Buti nga sinalabas lang namin kung ano yung nakikita nating lahat eh. May nalalabas ba kami coming from the insider info? Wala. Kasi nga gusto namin issue lang. Issue lang ang pag-usapan natin, yung nakikita ng lahat. Yung napapanood ng marami. Yung may opinion din ng marami. Ayaw na namin maglabas pa ng kung ano na kami-kami lang nakakaalam. Yung mga gaya namin political vlogger, no? Okay, marami kaming alam, mga inside info. Pero kami, hindi kami naglalabas. Karamihan ng mga kaibigan ko nasa political vlogging, hindi kami naglalabas ng mga inside info. Hindi namin interes yung pagsispark ng issue. Ang interes namin is marinig. Marinig ang boses namin kasama ng maraming Pilipino na nakakita rin ng mga sitwasyon. Hindi po kami nag-create ng content dito for the sake of content. It is because of national interest. Naipaalam natin sa mga politiko natin, sa gobyerno na hindi kami sang-ayon sa ginagawa ninyo. Hindi kami masaya sa resulta na nangyayari. Para sa amin, hindi effective yung mga pinagagawa ninyo. So pag hindi tayo sumang-ayon doon, ang balik nila sa atin, it's either yung mga followers nila ay may pagbabanta sa ating mga seguridad, sa ating buhay, or pagsasampa ng mga kaso. Kasi nga sinisiraan daw sila. Ulitin ko, hindi kami yung sumisira sa inyo. Kami ang nakakakita sa mali ninyo. Ibig sabihin kayo ang sumisira sa mga sarili ninyo. Nakita niyo naman yung comment section, di ba? Ng post ni Sas. May ilan doon na identify ko, okay. Iilang piraso lang yun sa ilang comment ang binasa ko. Identified na kabatas. Dalawa out of what? 90 plus na comments na nabasa ko. They know who Rafi Tulfo is. Wala kaming kailangan idagdag, wala kaming kailangan i-ano. Sila na rin yung nagsabi. Hindi namin kilala itong mga to. Hindi ko siguro subscriber yung iba dyan. Di ba? Itong move ni Rafi Tulfo, hindi lang siya kakatakutan ng tao. People will dislike him. Because this video ni Vince World, it's a distaste. Long before pa siya naging politician, marami ng tao ang ayaw sa RTIA. That because Rafi Tulfo have 27 million followers or subscribers. May nakita na ba kayong video niya na umabot ng 27 million? At least, sa loob ng isang buwan. Ang pinakamataas lang niyang video na nakita ko na umabot ng 25 million yung kay Ivana eh. 'Di ba? Other than that, konti na lang.
Kung pupunta ka sa RTIA, ano niya, channel niya, walang pumapalong 27 million. Ito lang alam ko. And this is very true. To every content creators. Hindi lang si Raffy Tulfo, ako, si Atty. Libayan, ako, sino pa man. Not because you have, ako nga mag-ilan lang yung ano ko sa YouTube, 27,000. Tuwing nagpo-post ba ako, maabot ng 27,000? No. No. And not because these people are, subscribed sa aking channel, no, or fina-follow nila ako sa Facebook, o kung saan pa man social media. Ibig sabihin, follower ko sila talaga. Some of them, for sure, is mga, sabihin na lang natin, mga bashers ko pa. Diba? So, kung ako rin kay Raffy Tulfo, huwag mong isipin sa sarili mo, ito yung number ng taong naniniwala sa'yo. Baka kalahati nga dyan sa nagpo-follow sa'yo, fina-follow ka lang, para lang, malaman ko, ano kaya chismis for today sa Raffy Tulfo? Ano naman kaya away? Diba? Na because naniniwala sila sa'yo. Meron nga ako isang professor, binoto ka daw. Lawyer yun, Sabi niya kasi, he wanted to give you a chance. That was like, ilang months ka palang nakaupo. Tapos nagkita kami last week. Katakot-takot na mura. At pagsisising inabot niya sa pagboto kay Idol. Diba? Parang bakit hindi mo daw i-consult yung mga lawyers mo tungkol sa mga pinagsasabi mo dyan sa Senate. Ako nakikinig lang ako. Hindi nga niya alam na vlogger ako. Hindi niya alam na natatapik kita. Nakikinig lang ako sa kanya. Hindi ko nga siya question na he voted for you. Pero nagulat ako for a lawyer. Naiboto ka? That's weird. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin itong video na to kung gusto nyo. Hindi, mas interesado akong i-share nyo yung thoughts nyo about dito sa pinag-uusapan natin. Nag-agree ba kayo sa mga sinasabi ng mga nag-comment na yun? Diba? Yung video ba nag-create ni Vince World, nakabuti ba para kay Raffy Tulfo? Ano ba ang pinaka-message na gustong ipahatid ni Raffy Tulfo through Vince World? Marami nagsasabi na nangangamoy diktadorya daw sa panahon ni Raffy Tulfo kung siya man daw ay mahalal bilang Pangulo. Right now, he's in his 60s. Plus 5 years, plus probably 67, 68. Maging candidate siya. Pero one of the most interesting, no? How come walang nangyayari sa co-warranto niya? Kanino ba tayo pwedeng mag-follow up sa details ng co-warranto niya? Kasi kung tutuusin siya yung kauna-unahan na senador na makuko-warranto. May mga sabi-sabi na pinapatulog daw. Wala raw pumapansin ng co-warranto niya. Hindi ko alam kung gaano katotoo, pero yes, interesado tayo na malaman kung ano na nangyayari dun sa kanyang co-warranto. Diba? Maniwala kayo guys sa hindi, hanggat siya ang senador. Hanggat siya ay senador. Kung meron siyang mga pagkakamaling nakikita ko, i-call out ko siya. Pero kung mananahimik siya sa RTIA, kung namang tumbling ang gawin niya ron at kung namang gawin niya sa mga kababayan natin, pababayaan ko lang siya. Hindi siya national interest para sa akin. Hanggat siya ay isang public servant ko, no? At may nakita tayong mali, hindi tayo mananahimik na hindi siya i-call out sa mga maling bagay na ginagawa niya. Again guys, I'll see you in the next video.